Nakakagalit at nakakadismaya ang mga bagong revelasyon sa Senado at Kamara hinggil sa maanomalyang flood control projects sa Bulacan. Dati, mga kongresista ang nadadawit. Ngayon, mismong pangalan ng mga senador tulad ni Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ang lumutang sa testimonya. Kung totoo ang sinabi ng dating DPWH engineer Bryce Erickson Hernandez, malinaw na malalim at malawak ang pagkakaugat ng korupsyon sa gobyerno. At hindi lang ito basta ghost projects, kundi milyon-milyong pisong binubulsa ng mga nakaupo. Pero ano ang ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez? Tahimik, nagpapapogi sa publiko, pero sa likod ng kamera, tila walang tapang na banggain ang mga kasabwat sa korupsyon. Ang masakit, ginagamit pa nila ang mga isyong ito para ilihis ang mata ng tao at ipitin ang mga Duterte. Samantalang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na buong tapang nilabanan ang droga at kriminalidad, siya ngayon ang pinarurusahan ng ICC sa halip na ang mga tunay na magnanakaw ng kaban ng bayan. Sa mga larawan at ebidensyang inilabas ni Hernandez, makikita ang tumpok-tumpok na pera na sinasabing para sa mga proponent ng mga proyekto. Kahit anong palusot ng mga opisyal, hindi matatakpan ang kabulukan ng sistemang matagal nang umiiral. Ang tanong, bakit hanggang ngayon ay wala pang malinaw na aksyon laban sa mga senador at kongresistang pinangalanan? Dahil ba't sila ang malapit kay PBBM at Romualdez? Kung sa panahon ni Duterte ito nangyari, imposibleng palalampasin. Tandaan natin, noong panahon ni Digong, walang sinasantong opisyal. Kahit kaalyado kapag tiwali, sisibakin. Pero ngayon, tila kabaligtaran. Ang mga malalapit sa Malacanang at Kamara ang tila protektado. Malinaw dito ang double standard ng kasalukuyang administrasyon. Kapag Duterte, sisiraan, ikukulong, ibebenta sa ICC. Pero kapag kakampi ng Marcos o Romualdez, ipagtatanggol, ipagpapalusot at tatahimik ang gobyerno. Hindi ba't ito ang pinakamasakit sa lahat? Na ang tunay na lider na nagbigay ng disiplina at malasakit sa bayan ay iniiwan habang ang mga kurap ay binibigyan ng pwesto at kapangyarihan. Ang flood control corruption ay hindi simpleng anomalya lamang. Ito ay simbolo ng bulok na sistemang pinapanatili ng mga elitistang nasa poder ngayon. At habang abala sila sa pagpapakita ng pekeng bagong Pilipinas, patuloy na nalulunod sa baha at kahirapan ang ordinaryong Pilipino. Panahon na para igiit ng taumbayan, hindi dapat kay Duterte ibunto ng sisi, kundi sa mga kasalukuyang nakaupo na walang tapang managot. At kung patuloy na ipipikit ng Administrasyong Marcos at ng kanyang pinsan ang kanilang mata, sila mismo ang dapat singilin ng sambayanang Pilipino. Subscribe for more news comments. This is just for entertainment.